Ngayon, ito po yung proof of rootedness niya. DTI, Certificate of Business Name Registration, and Barangay Business Permit, Cedula. So, yun pong tatlo, yung proof of business na sinubmit niya. And then, meron siyang bank certificate. So, dito po sa bank certificate, I told her na kahit na sponsored yung travel mo, make sure na meron kang sufficient na fund, proof of funds para sa travel mo. Kasi first meeting pa lang, and hindi mo alam kung anong mangyayari doon sa Lithuania. At least you have your own money para sa travel mo. So, ayun, nag-provide siya ng bank certificate, and then nag-provide siya ng proof of remittances sa family niya. Sabi ko sa kanya, mag-provide ka niyan kasi sa experience ko before, wala akong bank account na na-submit, wala akong bank certificate, wala akong bank statements na na-submit dati. So, dahil ako ay OFW din before ako nag-apply ng Schengen visa, ang ginawa ko, nag-submit ako ng proof of remittances ko sa family. Kasi yun yung reason ko kung bakit wala akong bank account. Kasi after ng salary, sinisend ko naman yung salary ko directly to support my family in the Philippines. So ayun, yun yung sinubmit ko. I think, mga 5 remittances yung sinubmit ko nun before. So sabi ko sa client ko, ganun din yung gawin mo dahil wala siyang bank statements. Dahil yung bank account niya, I think, ay bago pa lang na open. So ayun, bank certificate lang yung na-provide niya. And then, ayun nga, proof of remittances to her family. And then, PSA issued birth certificate niya at ng mga anak niya dahil meron po siyang anak sa previous marriage. And proof of filing an annulment. So ito, sinabi ko sa kanya, make sure na makakuha ka nito to prove na uuwi ka pa talaga sa Philippines kasi under process na or ongoing na yung annulment mo, yung case mo. Kasi 'di ba once na on process yung or ongoing yung process ng annulment, meron kayong parang mag-a-attend kayo ng hearing sa court, 'di ba? So it is very important. So ayun, nag-file siya, pumunta siya sa family lawyer, and then nag-file na siya nito. So meron siyang documents na galing sa lawyer na to prove na nag-file na siya ng annulment. So yun yung sinubmit niya, and then copy ng senior ID ng parents niya dahil senior citizen na yung parents niya. And then latest electric bill na nakapangalan sa kanya to prove her address, proof of address. And then meron din siyang credit sa property niya. Meron siyang property pero credit pa lang ito so hindi pa fully paid. So ongoing pa din yung pagpipay niya. So ayun, sinama din sa rootedness niya. So yun po mga documents na na-mention ko. Yun po yung mga proof of rootedness na sinubmit niya